Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence. Naku po, grabe. Grabe itong si Trillanes mga kabibig. Naku po, sinampahan ng kaso si First Davao First District Congressman Pulong Duterte, Attorney Manscarpio, dating BOC Commissioner Nicanor Faeldon at iba pa. Ito ay kung saan sinampahan ito ni Trillanes ng drug smuggling case at meron siyang iba't ibang ebidensya sa mga tapos grabe. Ito ay may kinalaman sa 6.4 billion na 600 kilong pulburon shipment na pinadaan umano sa green lane ng Bureau of Customs noong 2017 upang hindi na ma-inspeksyon at mahinga ng mga dokumento. Yan ang ipinaglalaban ni Trillanes kung saan grabe mga kabibig ang daming dala na mga papeles sa Trillanes. Eto mga kabibig ha, i-share ko sa inyo ang interview ni Trillanes kung saan confident si Trillanes na mananalo siya. Confident na maipakukulong ba ni Trillanes si Pulong Duterte at ang asawa ni VP Sara na si Attorney Hans Castro. So ito magka-partner sila ni Paulo Duterte nung mga panahon na yon. Sila ang nag-control nung smuggling operations doon sa customs at that time. Solid po yung mga ebidensyang nakalap natin. At kaya nga we're confident na magdedire-diretso ito sa korte. Sir, bigyan niyo lang po kami ng specific evidences na ina-attach po ninyo sa reklamo. Basta mga testimonial evidence at documentary evidence. Kasama po ba ito dito yung investigation sa Senado noon? Yun po mismo ang initial lead natin. Tapos pinursue na lang natin yung mga iba pang mga pwedeng ma-pursue from that investigation. Kasi nung mga panahon na yun, talagang pinilit nilang i-suppress yun, pati yung investigation sa Senate, yung mga kaalyado nila talagang pinilit i-whitewash itong Ito po ba sir yung panahon na hinahamon nyo si Pulong noon na ipakita yung tato sa kanya likuran? Yun mismo, At yun nga yung pruweba na membro din siya ng triad, magkakasama yan sila Charlie Tan. So yun mga kabibig, narinig nyo po si Trillanes sa kanyang eksplanasyon kung bakit siya naghahain ng kaso. Anong kaso nga ba ang hinain ni Trillanes? Grabe mga kabibig, solido po daw ang kanyang ebidensya. Kasong drug smuggling case. At meron pang iba't ibang ebidensya. Kabilang na daw ang mga testimonya ng mga humarap sa Senate hearing. Parang nagbalik tanaw si Trillanes sa mga nangyayari noon. At ang kaya i-compile ito at talagang ipinupush niya nga kasuhan ang Duterte, Davao First Congressman Pulong Duterte, Attorney Hans Carpio na asawa ni VP Sara Duterte at dating BOC Commissioner Nicanor Faeldon at iba pa. Ngunit mga kabibig, sumagot si Pulong Duterte. Akala kasi nila na hindi magsasagot si Pulong Duterte. Heto mga kabibig ha, ito ang sagot ni Pulong Duterte. Sabi ni Pulong Duterte, I welcome Antonio Trillanes' plan to file a drug smuggling case against me. So hindi takot si Pulong. Welcome na welcome yan, Trillanes. This is a welcome development. Mas maganda ito dahil sa korte ng Pilipinas ang pagdinig at hindi sa korte ng Facebook at utak ng isang trileling na sundalong kanin. Hala, grabe si Paulo Duterte ha, ang pag-describe niya kay Trillanes. Ito at utak ng isang trililing na sundalong kanin.
Grabe. At confident si Paulo Duterte na at least sa korte, talaga totoong korte ng Pilipinas at hindi korte ng Facebook. Alam naman ni Polo nga, grabe ang trolling, 'di ba? Maraming trolls, maraming bash, maraming kung ano-ano mga pinagsasabi tungkol sa kanang pamilya. This move will allow us to address these accusations through the proper legal channels, ensuring that the truth will prevail. So confident talaga si Pulong na inosente ako. Nako kung paano na lang kung inosente or mapatunayan na inosente si Pulong. So ano ang mangyayari kay Trillanes? I have always maintained my innocence and I am confident that the judicial process will clear my name. It is important to rely on our legal institutions rather than resorting to trial by publicity or baseless allegations. Hala, trial by publicity or baseless accusations. So it means hindi naniniwala si Pulong Duterte. Gawa-gawa lang ang mga sinasabi ni Trillanes. Gawa-gawa lang yung mga ebidensyang hawak ni Trillanes. Kasi baseless accusation eh. Please bear in mind that this is a similar case that Mr. Trillanes has made a fool out of himself when he presented his alleged evidences against me as a mercenary. I am not surprised Mr. Trillanes has once again fooled to fund this desperate attempt to peddle this baseless story to the Filipino people. Oh, so ang ginawa na ni Trillanes ay nako, nafe-feed na naman si Trillanes ng mga baseless stories. Ang problema, may niwala pa ba ang mga tao? Sino ang paniniwalaan ng mga tao? Si Trillanes o itong si Pulong na talagang nagsalita na? I also look forward to the resolution of the libel cases I filed against him. Hala, nag-file pala si Pulong. Nag-file ng libel cases si Pulong. Kay ito, I also look forward to the resolution of the libel cases I filed against him. Paano yan? Magkasuhan sila. Sino ang mananalo? O si Trillanes, nagkaso ng drug smuggling case. Tapos si Pulong, magkakaso ng libel cases. Hindi lang libel case, kundi libel cases ang ikakaso ni Pulong. Nako mga kabibig, ano ang inyong komento tungkol dito? Bakit ang asawa ni Vice President Sara Duterte ay kasali dito? Nako, confident si Trillanes mananalo siya kasi may mga ebidensya daw siya. Pero sabi naman ni Pulong, these are baseless accusations. At parang ginawa niyang he has made a fool out of himself when he presented his alleged evidences against me as a mercenary. So parang parang naging tawag ito, parang full out, parang nabuang, nabisaya pa. Ay nako mga kabibig, talagang pinag-uusapan ngayon. Grabe yung mga hakbang ni Trillanes, no? Every now and then may mga pakaso siya. Mga kinasuhan ng libel cases, di ba? Dito mo, sabi pa ni Trillanes dito mo makikita na fake ang war on drugs si Duterte. Libo-libo ang mga pinatay na hinihinalang drug addicts pero mismo pala ang protector at kapartner ng mga big-time drug lords. Pinatay lang nila ang kompetisyon sa illegal drug trade. Sabi ni Trillanes. Ito naman ang sabi ni Pulong. I welcome Atty. Trillanes' plan to file drug smuggling case against me. Nako. Mga kabibig, ano kaya ang inyong reaction tungkol dito? Ano kaya ang development nito? Si Trillanes, kakaso, si Pulong, magkakaso din. Nako mga kabibig. So yun lang mga kabibig ang ating latest libak-libak for today. Ang daming nangyaring kaso sa Pilipinas. No? Malapit na kasi ang eleksyon. Maraming nagkakaso, maraming tawag dito, Facebook trial. Sabi pa ni Pulong, para itong Facebook trial, buti naman nasa korte ng Pilipinas tayo ang pagdinig, hindi sa korte ng Facebook. At utak ng isang triling na sundalong kanin. Wala, grabe ang punto ni Pulong Duterte. So, naramdaman ko, bibi ba, puro na lang Duterte ang atong pinag-uusapan, no? Puro na lang against sa mga Duterte, para sa mga Duterte, mga kaso sa mga Duterte, di ba, ICC. Pero alam mo, ICC, si Trillanes. Ito naman bago, si Trillanes na naman. Puro mga Duterte ang tinatarget ni Trillanes. Ang tanong,
maging successful nga ba ni Trillanes sa pagta-target sa ICC kay Pangulong Duterte, itong drug smuggling case kay Pulong. Paano kung hindi siya magtatagumpay? Anong mangyari sa kanya? Naku po, mga kabibig. So yun lang mga kabibig ang ating Labig for Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.